Dito po sa nakalipas na administrasyon, yung relasyon natin, yung Pilipinas at China, meron bang kapuna-puna dito na dapat na maging topiko pa ngayon? Considering siya ang Chief Architect, ang Pangulo, yun yung estilo ng kanyang pakikutungo sa ating kapitbahay. And malamang pwede namang hindi gawin ng kasalukuyang administrasyon ito. Pero meron po ba kayong nakikitang masama dito sa nakalipas na pakikutungo natin sa China po sa nakalipas na administrasyon? Well, yun nga, no? Kasi gaya na nabanggit mo, tama yun, no? Ang Pangulo, ang Chief Architect ng Foreign Policy, siya ang Commander-in-Chief, no? At kada 6 na taon, nagpapalit tayo ng Pangulo. At syempre, yung approach natin pagdating sa patakarang panlabas at seguridad, nagbabago din. Kung matatanda natin halimbawa, yung Joint Marine Seismic Undertaking, no? Yung panahon ni dating Pangulong Arroyo, naging malaking issue yan, naging malaking kontrobersiya yan. Diniscontinue yan, no? Hindi siya tinuloy. At tapos noong 2008. No? So from 2004 o 2005 hanggang 2008. So nagkaroon ng konting activity dyan, siguro pre-seismic exploration, pero hindi siya natuloy doon sa development or exploitation na resources. No? Pero nung nagpalit ng administrasyon, umupo yung dating Pangulong Aquino, Benigno Aquino III, no? Wala namang, kumbaga, wala ko naman natandaan na naging parang malaking issue yung JMSU na ipatawag yung mga dating miyembro ng pamahalaan, nakaraang Arroyo administrasyon para dumalo sa pagdinig hinggil sa JMSU, di ba? So, kumbaga ngayon, parte na rin siguro kasi paparating ang midterm elections next year at alam naman natin yung political feud na rin sa pagitan ng Marcos at Duterte. So nagkakaroon din ng konting kulay siguro itong issue na ito kasi iba yung polisiya nung nakaraang Duterte administration kumpara sa current na Marcos government. Tungkol dito sa West Philippine Sea at yung patakaran pagdating sa China. So before, no, ng Duterte administration, merong mga arrangements na ganyan, discreet dialogue, at ito naman kasulukuyang administration, transparency naman, no. So sinasa publiko lahat yung ginagawa ng China diyan sa West Philippine Sea at yung mga arrangements na kung napag-usapan man o napagsang-ayunan ng dalawang panig nung nakaraang gobyerno, itong current administration naman ay parang nagdumidistansya ng o kaya ay kumbaga nais niyang repasuhin o kaya ay parang may konting parang dinidisown, no? So magkaiba ang approach. Pero dahil tayo ay isang bansa, isa tayong pamahalaan, dapat din siguro nating isaalang-alang na yung kumbaga yung tayo as an actor na may sense ng continuity, no? Kasi kung tayo ay nakikipag-usap, mapasok sa mga ganitong negosasyon at kada 6 na taon nagpapalit tayo ng liderato at pag nagpalit tayo ng liderato, maaring magbago yung pananaw natin doon sa mga kumbaga na napag-usapan na dati, no? So may bearing yon sa atin, sa reputasyon natin. Hindi lang patungkol sa West Philippines, no, at hindi lang patungkol sa China, no? Kasi itong West Philippines, halimbawa, hindi lang naman ito sa pagitan natin at ng China, no? May mga ibang bansa rin gaya ng Vietnam, Indonesia, Malaysia, na kumbaga meron din tayong mga issue, pero of course, it's not as pronounced as that of China, no? So, yung siguro siguro dapat din nating ingatan yung ating credibility, reputation, kumbaga as an actor that keep its word. Kaya nga dapat yung pagpasok sa mga ganitong arrangements ay dapat talaga tinitingnan maigi, no? At syempre yung ating priority, yung ating national interest, dapat hindi yan nakokompromiso. Kung pumasok man tayo ng mga arrangements na practical in nature at interim arrangements, yun dapat ay hindi mag-prejudice sa ating position. Opo. So palagi ko yun yung mga bagay siguro na dapat natin talagang i-consider, isalang-alang sa pagpasok sa mga ganitong usap.